ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pasapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, kahit saan, magpupuri sa iyong dakilan.
dakilang pangalan. Wala nang iba kundi ikaw, Jesus, ang aking pagkakatiwalaan. Kahit kailan, hindi mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Yay! It's Friday, Family Day! Magandang umaga, mga kapatid! Kamusta po ang tulog at ang gising? Praying and hoping na everything is well with you all. At sa mga kapatid po natin ngayon na bumabiyahe, ang Diyos pong mag-iingat sa inyo hanggang makarating po kayo sa inyong pupuntahan. At sa mga nasa bahay naman po, thank you Lord at kasama po namin kayo ngayon para mag-aral ng salita ng Diyos. At para po sa araw na ito, sa ating VOTD ay ibibigay po ni Pastor Alex. Amen. Let us pray. Hallelujah. Lord, again and again and again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Sa umagang ito at buong araw, kayo po ang manguna sa aming desisyon hanggang mamayang hapon, hanggang pagtulog. Kayo po ang aming gabay. Kayo rin po ang aming kalakasan. Itong araw na to ay maging kalugod-lugod po sa inyo. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Basahin ko muna. Ganito na lang muna. Mag-message kayo kay Sister Ria. Meron akong tanong sa inyo. Habang pag-aaralan natin itong ating word, yung ating verse of the day. So mag-message kayo mga kapatid. Ito yung tanong. Hallelujah. Ano ang tawag mo sa asawa mo? Yan Ano ang tawag mo sa asawa mo? 'Di ba bawat isa mayroong mga tawagan. Yan Terms of endearment ang tawag. Ano yung endearment? Yung, sa'yo, yung dear to you. Dearest to you. Ayan. Wow naman. Ano ang tawag doon sa ginawa ni sister, wife? Kayo na ang magbigay ng word doon sa kanyang ginawa. Okay, again, ang tanong ko, sagot na kayo, ano ang tawag nyo sa asawa nyo? Ayan. Ang ating word or verse of the day ay matatagpuan natin sa Psalms 119 verse 103. Buksan nyo mga kapatid, sabay kayo. Sige, hintayin ko kayo. Ayan, binubuksan na ba ninyo mga kapatid? Awit 119, talatang 103. Ayan. Basahin ko sa New King James Version. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Ayan. The word of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Ready na kayong sumagot dito sa ating aralin. Ngayon naman, meron akong ipapakita sa inyo na kayo na ang magpasya kung ano magugustuhan nyo. Ayan. Uunahin ko na muna si Brother
Bong! Tignan natin. Ayan, nakikita nyo na ba mga kapatid? Tatandaan nyo ha, ulit. Brother Bong Banwa from Cainta, Pasig, Manggahan, Clan. Kita nyo? Okay. Ang susunod naman ay from the province or city of San Pablo, Brother Minister Arnold Mendoza. Ay, Arnold Pangilinan. sorry. Ayan. Tignan nyo. Huhulaan nyo. Isa pa. Baka hindi nyo mahulaan kung ano yun. Ayan, ha? Hulaan nyo. Text nyo kagad. And from the tribe of Bartolome, Sally Bartolome. Tignan nyo. Isa pa. Picturean nyo para meron tayong ano. Ayan. And last but not the least, from Abuyabor family, Sister Jen Abuyabor. Yan, nakita nyo na yan mga kapatid. Yan, okay. Padala nyo na yung mga sagot nyo mga kapatid. Ayan, ha? Tignan natin kung mamaya, Sister Beb, ikaw ang kukuha doon sa sagot nila, ha? Kasi tayong mga tao, meron tayong mga tinatawag na 4 basic sensation, ha? At makikita natin dyan, ano ba magugustuhan nyo dyan sa 4 na yan? At hulaan nyo kung ano yung mga nakita nyong facial expression. Ang sabi rito, how sweet are your words to my taste. Sweeter than honey to my mouth. Ayan, ha? Yung kay Brother Bong, may sumagot ba, Beb? Wala, Hindi ba, Ako na lang. Ang mga sagot nila yung sabi mong tawag. Sige. Ano yung tawag pa? Ano tawag nila? Sabi ni Sister G. Aquino, Daddy. Sabi ni Sister Sharon Nagit, nung dati daw, nung wala pa silang anak, Honey. Oy, very good. Naka 1 point na kayo. Honey. Nung nagkaroon daw ng anak, naging Daddy. Okay. Sister Josibet naman, Papa. Sister Sol, Papa. Sister Clarissa Concepcion, Dad. Kay Sister Judith, Tatay. Kay Sister Gemma Dimaano, Pa. Kay Sister Connie Manalad, Daddy ko. Sister Mel, Daddy. Sister Clement, Tatay. Kay Sister Nelia, Isa pa lang ang tumatawag minsan ng daw, honey. Remberto. Bumbu, pagka nagagalit siguro si Sister Nelia. Remberto. Okay. Nobi, madalas B. Baka honey B, ha? Kay Sister Cora, Love, ang tawag niya kay Pastor JB. Ako tawag ko, Beb? Kay Tin Lopez, Sweetheart. Sweet? Meron sweet, ha? Okay. Nakapasa. Tapos, Pasado. kay Sister Amor, Papa. Okay. Kay Ninang Kit, di niya narinig ang tanong. Kay Sister Beth, Papa. Kay Sister Blessy Devilla, Daddy. Daddy, my love. My love. Kay Sister Eloy, Bok. Bok? Ano kaya yung bok? Ay, salbay. Ay, biro lang. Sabi kalbok Sabi daw. ni Arnold, ay naku. Ay, dead. Minister Ernie. Sister Menchi, Daddy. Kay Sister Marlene, Tatay.
Kay Sister Corazon Cardones, Agom. Kokonti lang pala tumatawag Kay Sister ng Mel, honey. Agom, mahal. Ang ibig sabihin ng Agom, mahal. Okay. Ah. Kay Sister Mel, Sugar Pie Honey Bunch. Uy, Wow! sino yan? Sino yan? Sister Mel, Sugar Pie Honey Bunch. Sugar na, may pie pa. Kasi Meron. daw, tumaas daw ang sugar ni Brother Rick Orias. Very good, ha? Sister Au, Papa. Sister Rita, Papa or Pa. Kay Ate Mayet, darling, always. Kay Sister Chitner. Kay Sister Odette naman, Nyor. Nyor? Junior. Oh. Senyor? Nyor daw ang sa kanya. Kay Sister Amalia Cuartero, Papa. Kay Sister Femi Carino, mahal. Oh. Sister Rita, June, minsan Tata Jose. kay Lisa Orap naman, Lavi. Si Lavi. Parang kukunti lang ang nagsasabi ng honey. Alam nyo, ang sabi dyan, yung the word Ikaw, of God, Beb. Anong ibig sabihin ng beb para maintindihan nila? Baby ko. Hindi. Ano? Bebong at bebang. Di ba nung una kasi, baby? Beb. Oo. Bebong at bebang. Sino si Bebong? Tandem yon, si Bebong at si Bebang. Okay. So, mga kapatid, napakahalaga. Tingnan natin sa Songs of Songs sa chapter 4, verse 11. Pakitingin mo nga, Beb. Song of Song. Sige, ha? So, yung, may sagot pa dyan? Sister Ria tawag. Oo, Sister Ria. Song of Song. How sweet are your words Song of Song. to my taste, sweeter than honey to my mouth. Hallelujah. Sige nga, nakita mo? Oo, 4:11. Songs of Solomon, 4:11. Pakibasa nga, please. Your lips. Okay, ito. Lagyan mo naman ng parang Korean novela. Your lips, oh my spouse. Tingnan mo sila. Para bang... Paano ko babasahin? Hindi, nakaganyan. Sige. Tingnan niya mga kapatid. Your lips, oh my spouse, drip as a honeycomb. Wow! Just imagine kung sa ating loved ones, sasabihin natin yung honey. Ibig sabihin kasi ng, halimbawa, doon kay Brother Bong, sa kanyang facial expression, ano yung Beb? Bitter. Nakita niyo? Maalat pala kay Bong, maalat. Salty. Gusto niyo ba yung ganon? Maalat? Yung kay Minister Arnold. Maasim. Maasim. Sour. Sour. Parang dato puti. Sour. Sour. Yung kay Sister Sally. Pa-cute yata yung kay Sally. Bitter. Pag napaitan ka, ganon? Pag napaitan, sabi niya. Pag napaitan pala, parang nagsiselfie si Sister Sally. Bitter daw. Siguro mataas ang tolerance niya sa pait. Kaya... Si Sister Jennifer. Sweet. Jen. Sweet. Ano ngayon ang gugustuhin nyo dun sa apat na yon, mga kapatid? Ikaw, Beb. Siyempre sweet. Ayan. So, kung ang sweet ay pleasant, kind, pleasurable, agreeable, palatable, tama ba ako? Palatable? Maano sa taste bud. Subukan nyo. Pagka kayo kumakain ng ice cream, di ba yung dulo ng dila nyo, gustong-gusto. Pero pag kumakain kayo ng maasim, yung mukha nyo, ganon, nakita nyo ba yung description sa mga expression pa lamang ng ating emotion? Mas maganda pa ang ibubunga ng salita ng Diyos sa mga emosyon natin. Kasi sa ating emotion, kung ano yung nararamdaman, di ba pagka awang-awa ka sa sarili mo, ano yung itsura mo, pagka galit na galit ka, tingnan nyo na lang yung mga emoticons minsan napipindot nyo. Di ba? Pero hindi nyo naman sinasadya yun. So dito, sa emotion natin, aayusin
ng salita ng Diyos magiging pleasant. Mike, Beb. Mike? Oh, lumalayo eh. Ano na ako dyan? Magiging pleasant. Ano pa? Oo, imagine. Pagka, yun ang sabi ng salita ng Diyos. Tsaka, alam niyo ba ang biblical meaning ng honey? Naalala niyo yung dadalin ni Lord ang mga Israelita sa promised land na merong milk and honey? Itong ibig sabihin ng milk and honey, it speaks about yung prosperity. It speaks about abundance. Kaya pag sinabing sweet, dadaling ka sa kasaganaan ng salita ng Diyos. Pero mas matamis pa. Imagine. Isipin nyo na lang, bakit tayo sa bahay natin, kahit saan, halimbawa, ano ka, nagtatrabaho ka o nagtatravel ka sa iba't ibang bansa, di ba, minsan, namimiss mo, pag uwi mo, ano sinasabi mo, Beb? Home sweet home. Home, sweet home. Imagine. Bakit? Kasi mas pa to. Itong Word of God, mas sweet pa. Di ba, sa bahay nga lang ngayon, stay home tayo. Di ba, nagkaroon ng yung pleasant, agreeable sa taste kasi ang ibig sabihin nun eh. Di ba nagkaroon ng meaningful lasa yung ating paghihinto sa kanya-kanyang bahay? Tsaka itong sweeter than honey, mga kapatid, ano to? Metaphor ito, figuratively speaking or may symbolical meaning habang ito'y nasulat ni Haring David. Itong awit 119:103. Di ba gusto nyo naman ang mga tahanan natin ay merong agreement, sweet? Naalala nyo yung kahapon? Gusto nyo ba ang bahay nyo ay meriba? Ano ba yung meriba? Bitter? May bitterness? Gusto nyo ba yung bahay na may bitterness? Di ba gusto nyo merong home sweet home? Ang salita ng Diyos, mas matamis pa ang gagawin sa bahay. Hindi magiging bitter. Kaya kung ikaw ay meriba, alam nyo ba, yung kahoy na inilagay dun sa tubig, kaya tumamis, karamihan sa mga scholars ng Bible, they agree na itong wood na to speaks about the cross. Oo, yung tree. Kasi sa iba. Pero magugulat ka pa. Ang sabi ng mga iba, kayo rin ano daw to? Kaya daw tumamis dahil sa moringa seeds. Oo, nakaka-amaze. Well, anyway, yun ang kanilang mga na-research. Alam niyo ba kung ano yung moringa tree? Malunggay. Oo. Subukan nga natin, mga kapatid. Di ba? Kasi yung water, di ba, wala naman lasa yan, di ba? Ano tawag sa English nung walang lasa? Blunt. Di ba pag nilagyan mo ng, alam mo, tea, lagyan mo ng honey, ano nangyayari? Wow! Di ba? Tsaka yung tea, ano yan luxury yan nung ancient time. Kasi mahal, no? Mahal. Pag sinabing luxury, bebe? Mahal siya. Hindi lang siya mahal. Hindi siya kayang i-afford ng marami. Oo, tama. Tsaka delicacy yan. Tsaka bago ka nga makakuha ng honey, baka matusok ka pa ng bee. Mahirap diba? Siyang Kaya nung unang panahon pala, kaya pala yung pagkaka-metaphor ni Haring David kasi pinaririgalo yun sa mga, sabihin natin, sa mga mahal mo sa buhay o mararangal na tao. Even sa mga hari, pinaririgalo pala tong honey. So it is a luxury and delicacy. Pag sinabing luxury,
state of great comfort and extravagance. State of great comfort and extravagance. Kaya kapag sweeter pa ang Word of God na magbibigay sa iyo ng comfort, imagine, yung pagkakasalarawan, hindi lamang bibigyan ka ng intellectual appreciation and academic satisfaction, but naalala niyo yung sabi ni Minister Boy kahapon? Ako, tuwan-tuwa ako dun sa couples preaching. Saludo ko sa tandem o yung couples preaching. Kasi sabi niya, yung sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anumang gamot, ang makakagamot lang dyan ay Hebrews 4:12. Sabi niya, kasi may mga sakit sa damdamin na ang magko-comfort, magko-cure is the sweetness of the Word of God. So kaya nga, grabe itong pagkakabigay ng analogy, di ba? Imagine, yung bitter, pag nilagay yung wood, speaks about the cross. Ano ba nangyari sa cross? Grabe pala yung mga binibigay na karunungan na nireveal ng Diyos sa mga mangangaral na salita ng Diyos nung unang panahon pa at ngayon pinakikinabangan natin dahil meron ng written word of God. Imagine ano ba ginawa sa cross? Ang pinakamatamis dyan, He forgives our sins and heals all our diseases. Grabe itong sweeter than honey, mga kapatid, Hallelujah. Ako, Beb, meron ka bang gustong idagdag dyan sa pagpapalang iyan? Meron, tungkol sa sweet. Di ba, meron pala akong Yung honey kasi rin, nagbibigay ng nourishment. Parang kagaya ng Word of God, it gives nourishment to the soul. Sa katawan naman na physical, nagbibigay din siya ng sustansya, nourishment. Kaya malakas minsan ng katawan kasi kapag well-nourished. Di ba malnourished kapag wala. So, isang yun ng dinudulot ng honey sa katawan ng tao ay nourishment. Tapos sa Word of God naman, dahil linalintulad siya sa honey, it gives nourishment to the soul. Tama ka, Beb. Alam mo nyo ba na ang honey ay natural. Hindi siya synthetic na patamis. Kaya adaptable sa ating katawan. Kasi yung katawan natin, may mga pagkakataon kapag nilagyan mo yan ng mga hindi akma sa kanyang pagkakalikha, nagre-react. Pero alam nyo ba na ang honey nakakagamot din, Beb, ngayon? Diba? Madami. Ano siya? Antibacterial, di ba, ang honey? Yes! Imagine, so yung Word of God, mas matindi pa doon. Hindi lang yun. Alam mo kung ano pa, Beb? Di ba, minsan, umiinom ka ng... Di ba, sabi natin sa mga bata, huwag kayong iinom ng soft drinks, hindi na makatutulog yan. Mamaya, ikot ng ikot yan, gabing-gabi na, talon pa ng talon. Ganito, ganyan. Bakit? Hyper? Nakaka-hyper. Dito, itong hyper na to, na honey, mas pa ang Word of God will give you energy. It is dynamic. Di ba, Beb? Energizer siya. Yes. Mas pa ang Word of God. Kaya pag ang tao lulugo-lugo, kulang ng salita ng Diyos. Kasi kung nakaka-energize ang Word of God, di dapat walang lulugo-lugo. Oo nga eh. Kaya nga pagka ako napansin ko, kapag merong mga nag-share, of course, may mga dinaramdam, kumbaga, unawain mo na. Pero kung wala naman dinaramdam, tapos kung mag-share ng Word of God, parang sipunin manok, huwag mo nang patayuin yun.
Kasi baka makahawa pa eh. Dapat maka-edify eh, di ba? Oo. Ang Word of God Dapat edifies. Oo, that na-encourage yung nakikinig. Kaya pagka nagsalita yan, Na-discourage. hindi na good news ang tawag doon. Bad news. Ang daming ginawa ng Diyos sa atin. Grabe itong honey. Tsaka naalala ko rin yung kahapon. Kaya tuwan-tuwa ako doon sa tandem ng couples preaching. Sinabi niya yung yung Masa, tsaka Mara. Meriba. Yung Meriba, yun eh, ang ibig sabihin yung Mara, bitter. So, ang Word of God, subukan mo, kung ikaw ay bitter, magbasa ka ng salita ng Diyos. Unawain mo salita ng Diyos. Sundin mo ang salita ng Diyos. Yung bitterness mo, may iba. Magiging kind ka sa tao, magiging pleasant ka sa tao, mauunawaan mo yung tao, hindi ka na magiging bitter. Di ba minsan, nainis ka, nagagalit ka, tapos biglang bibigyan ka ng word of God na halimbawa, do not pay back evil with evil, but pay back with the blessing. So tsaka ang ibig sabihin din ng symbolical meaning din o metaphor ng sweet ay delight. Sweet means delightful. Are you delightful? Kaya nga merong isang teacher, sabi niyang ganon nung kanyang pagtuturo. 2 question. Sabi niya, para maging sweet ka dahil ang Word of God is mas sweet sa lahat kaysa sa pinakamatamis, ang sabi nung question ng teacher o professor. Ito, tatanungin ko rin kayo. But sincerely, honestly answer, do you love the Lord? At ang kanyang follow-up question, do you desire to love the Lord? Yan. Kasi doon mo lang marirealize sa sarili mo kung gaano ka-sweet ang Word of God sa iyo. Kung gaano mo kamahal. Di ba doon sa Songs of Songs, Solomon, sa 4:11, ito yung romance. Love na love tayo ni Lord eh. Ganon siya ka-sweet sa atin. Namatay nga siya eh. Tapos pag hindi mo naunawaan yon, actually, huling verse dito sa 2 Peter 1:10. Pakinaman. 2 Peter 1:10. 11 hanggang 11 na kaya. 2 Peter 1:10 to 11. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pagmuni-munihan nyo, ano ba yung sinasabi dyan? So gusto natin na we are nourished, we are fed properly sa Word of God na pleasant, we delight, we love. Ito yung ating gagawin. Una, itong ating word, ito'y nag-spring, nag-arises, nag-spring ito sa pious and holy life or pious heart. Nagsisimula ito. Tingnan natin mga nakapalob. First, give diligence to make your calling and election sure. So, what does it say? What does it mean? Ibig sabihin niyan, make sure that you are born again. Otherwise, hindi mo makikita ang sweetness more than honey ang Word of God if you are not born again.
So make sure to give diligence to your calling and election. Pangalawa, be diligent in using the means of grace, especially those involving scripture intake. Okay, ulit. Be diligent in using the means of grace, especially those involving scripture intake. Kasi kapag wala ka namang binabasa, kaya nga meron tayong memory verse, wala ka namang mine-memorize, wala ka namang mine-meditate, and especially hindi mo naman ino-obey, paano mo mararanasan? Paano mo ikaw mismo taste and see that the Lord is good? Hindi mo blunt ang iyong life. Insipid. Kasi ito'y nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kasiyahan. Pangatlo, pray diligently that God will bless your principled spiritual efforts. Yung effort mo, katulad ngayon, by God's grace, araw-araw, nakakapakinig na ng salita ng Diyos. Si Lord ang merong kadahilanan nito. Kaya pag tinignan mo sa heavenly view, what is happening in our world today, di ba yung spread of the gospel, yung lahat, binuksan mo yung mga Facebook, yung mga unnecessary na nakikita natin sa media, parang nawala na. Nabigyan kung ano mas mahalaga. Of course, ang mahalaga, makikita mo ngayon, may bahay ka, nasa bahay ka, may pagkain ka, kalusugan, at yung paglalahad ng salita ng Diyos, medyo worldwide, hindi ba? Pag inisip mo, alam mo, 30 na tayo, going 39 years, pero ngayon lang ganito na talagang kumbaga masinop, talagang parang nagsusunog ng kilay lahat ng mga tao ngayon hindi lang to discover na-accept na kasi, na-discover na ang effects nito, nakikita na, pero ninanamnam ang lasa. And finally, run obediently in the way of His commandments. Kumbaga, hindi lang, di ba, nung nakaraang Wednesday, 2 Wednesdays ago, walk in the ways of God. Ito naman, run. Ibig sabihin, be swift, be quick to obey the commandments of God. So ulitin ko, itong 4 na to. Make sure that your calling and election is manifested. Live by yung iyong new life. Pangalawa, diligent in using the means of grace, especially those involving scripture intake. Intake. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa labi ng ating Panginoon Diyos. Memory verse, meditation, and obedience. Third, pray diligently that God will bless your principled spiritual effort. Kasi di ba, economically, we give our 100%. Otherwise, mahirapan ka sa takbuhan ng pangangailangan mo sa buhay. Sa tala mo namang Jehovah Jireh. Pero yung effort mo, economically, yung relationship mo, binibigay mo yung 100% sa loved ones mo, sweet yun. Pero yung spiritual principled effort mo, tignan mo. Tignan mo. And finally, run obediently to the commands of God. Kumbaga, wag na yung slow. Pwede naman slow para hindi madapa. Wag na yung parang ang masaklap diyan pag stagnant. Nandun ka lang, stationary jogging. Dapat meron kang progress. Run the race of life.
Kaya grabe ito mga kapatid. O ito, para lamang sa mga tumanggap kay Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at ipinamumuhay ang kanyang salita sa kanya-kanyang pamumuhay. Makikita lahat ng tao yan. Pwede naman sila eh. Pwede naman sila. Pwedeng-pwede. Minsan nga sila pa nakakagawa kaysa sa atin eh. Pero how about having that knowledge? So that when with full conviction, we know what we are aiming for, yung ating, of course, eternal reward. Ayan, Beb. Ikaw na. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord, sa ating VOTD, Psalm 119, 103. At sa umagang ito po, ang may birthday, isa lang may birthday. No? Wala oo. Happy birthday po kay Zian James Tyler Malabonga. Yan po ay apo ni Sister Tess at ni Brother Tony ng San Pablo. Kasi hindi pa sila nagkikita daw simula nung lockdown at miss na nila. So happy birthday kay Zian Malabonga. Ayan. At tapos po ang ating memory verse. Sabi nga ni Pastor, napakahalaga ng ating mga memory verse. Kaya nga lagi po namin kayong ini-encourage na sumabay po mga kapatid kapag binabanggit natin yung ating memory verse araw-araw. Kasi kapag inuulit mo ng inuulit po, natatandaan mo. Tignan nyo. Diba? Kahit na hindi mo mabuo, mas marami yung mga natatandaan natin pag inuulit. So for this week po, ang ating memory verse ay sa Romans chapter 10 verse 17. Ang nakalagay po dyan, so that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Romans 10:17. Yan. Ulitin natin. Proverbs 3:5-6. Ibang version ko eh. Parehas din. Sabi ni Sister Maribas, I have a new version. Hindi pala ibang Maripas version. Ayan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding in all thy ways. Acknowledge Him, and He shall direct your path. Matthew 4:4. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Psalm 119 verse 11, thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee. Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusts you. John 14:6, and Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mark 5:34, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ephesians 6:10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Isaiah 55:8. Your ways are not my ways, neither your thoughts, mali yata, mauna thoughts. Your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways, says the Lord. Ba, sweet na sweet pala kayo ni Lord. 1 Peter 5:7. Casting all your cares on Him, for He cares for you. Yun, sweet na sweet pala kayo ni Lord. Close kami ni Lord yan. Kasi malalaman mo yan kung sweet kayo ni Lord kasi yung word niya, hindi mo lamang binabasa, hindi mo lamang minememorize, hindi mo lamang minemeditate, sinusunod mo. Di ba pagka meron kang mahal sa buhay na sweet kayo, you are in agreement at merong pleasurable, di ba? So, ganun ka sweet ang Word of God. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, keep sending your new songs po. As of today, meron po kaming 8 songs.
Ayan. 8, medyo original songs po yun. Siguro uunahin natin yung sa mga members. Para marinig nila kaagad yung mga songs nila. Sige. So, mga kapatid ha, ano po, wag po kayong maiinip o kaya wag po kayong magtatampo kapag hindi nyo pa naririnig agad kasi po, ini-schedule po namin yan ha. Kagaya rin po nung mga sharings po ninyo, minsan po itinatapat namin sila doon sa yung topic. O yun, para po nakaayon. Pero pagka po hindi nyo, pinadala nyo siya, tas hindi pa po napapakita, ibig sabihin po nun, inaayos lang po. Pero mapapakita po natin yun kaagad. Kaya ano po, keep sending yun. Lalong-lalo na yung mga pasasalamat, mga kapatid. Kasi yun lang po yung pwede nating ibalik kay Lord sa mga natatanggap natin. At alam nyo po ba na nakakalakas po doon sa mga kapatiran natin na nakikinig at nanonood yung mga sharings ninyo. Kaya don't keep it to yourself. Kasi po, isa pong reason yan kung bakit kailangan nating magpasalamat sa mga naririnig ng maraming tao. Baka po merong nangangailangan ng pasasalamat ninyo na experiencing the same experience na experience nyo po. Tapos, yung help na natanggap nyo kay Lord, it will be the same help na matatanggap din nila pag narinig yung pasasalamat ninyo. Kaya, wag po natin siyang sarilinin lamang. Ano po, ang dami nang ginawa sa atin ni Lord Kaya, send nyo na po yung inyong mga video para sa pasasalamat. Oo, nakakatupad tayo sa panukala ng Diyos, sa kanyang commandments. Di ba sabi niya, be a witness? Opo. Sa Acts 1:8. So, Kaya nagiging nga, patotoo. Kaya nga po yung nakita ko rin po talaga yung isang dahilan kung bakit ang mga manggagawa po ay dumanas din nung sa COVID na ito. Alam niyo po, ang daming natutuwa dun sa sharing kasi may mga nag-positive ulit ngayon, di ba? Yung Bongon family ko, isama natin yung sa prayer, si Sister Michelle at saka yung husband niya. Sister Michelle ang nagkaroon ng bagong baby, di ba? Isama po natin sa panalangin yung mga anak ni Sister Temi Bongon. Tapos alam nyo po, nung narinig nila yung mga sharing ng mga manggagawa, at saka yung pagka merong nagme-message, naku, pang ilang araw na po kayo, pang 8, naku, wala na po yung inyo. Natutuwa sila kasi lumalakas daw yung loob nila kasi once na natanggap mo pala na positive ka, talagang iba daw yung pakiramdam. Same thing na kapag ka narinig mong negative ka, kagaya ni Sister Sally at ni Sister Jen, negative na sila. Thank you Lord, laya na talaga. Amen. Kasi di ba nga yung malaking encouragement. yung ibig sabihin biblically ng sweet, yung state of luxury. Ibig sabihin, state of comfort and ease. Di ba? Yung word of God. Pag natanggap mo, para bagang, magkakaroon ka ng comfort. Kaya nga yung mga patotoo to declare how God move in our lives, how the Lord provides and heals sa ating mga everyday life should be declared, di ba nga, sa pinaka-shortest chapter, yung 1:17, i-declare mo ang papuri, parangal sa Diyos sa lahat ng Gentiles, to all peoples, yung kanyang loving kindness sa lahat ng generation forever and ever. So, natutupad natin yun. Imagine, yung pinaka-chapter na nasa sentro ng Bible. Amen. Amen. Ayan. Hallelujah. Ngayon po, dako na tayo sa ating today, Yay! Friday, Family Day. Ayan. At meron pong isang pamilya ngayon na mag-share naman din po sa atin. Amen. Sige, tunghayan natin ang pamilyang Pangilinan. Amen. Hallelujah. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ko. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ko. Dinidinig ng Diyos ang panalangin.
nating lahat. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Kahit saan, kahit kailan, anumang bagay, tiyak lagi kang pakikinggan. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, dinidinig ng Diyos ang panalangin nating lahat. Praise the Lord. 1, 2, 3. Yay! It's Friday! It's Family Day! Good morning, Jesus. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. At narito na naman po ang segment ng Friday. It's Family Day. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. At nabigyan kami ng pagkakataon to be part of your daily routine. Ang pakikinig ng GMJ, Good Morning Jesus. At eto po kami ngayon, niaali namin ang aming mga sarili sa Panginoon upang makabahagi sa inyo ng mga pagtuturo tungkol sa panalangin. Amen. Isa Lisa. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. At binabati ko rin po yung mga nakikinig. At binabati ko rin ang aking nanay, Nanay Sel. Good morning, Jesus. Meg? Hello mga kids. Binabati ko po lahat ng mga youths, mga nanonood, and yung mga batang nanonood din every Kiss Talk. So, yun. Akala ko every Christmas. Yan, good morning, Jesus. Yan, binabati ko rin yung mga youth and yung mga, yun nga, yung mga friends namin dyan na nanonood. Yan, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Mapupunan niyo po, sinimulan namin ang segment nito sa awitin at doon pa lang alam niyo na kung anong pag-uusapan natin tungkol sa panalangin. At basahin po natin sa Luke 11. Amen. Sige po, basahin natin sa Luke 11. Thank you, Lord. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciple. The message of the Lord. Dakilang Ama sa langit, pagpalain niyo po ang talatang ito at bigyang linaw sa amin, Panginoon, kung anong nais mong iparating. Lord, we ask for the guidance of your Holy Spirit to be upon us, Father God, to give us enlightenment and speak before us. Lord, I acknowledge my nothingness, for I am nothing without you. Use me, Lord, as your mouthpiece, Father God. May your name be glorified. Today, I bring you back all the praises, all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nakakatuwa po. Dito makikita natin that even our Lord Jesus Christ is praying to whom? To the Father. At dito, nilapitan siya ng isang disipulo at nagpaturo din ng panalangin. At kung itutuloy po natin, yung doon sa Luke 11, sabi nga, this is how you will pray. At gaya sa hinihiling ng kanyang disciple na turuan silang manalangin, ito ang sinabi ng ating Panginoon. He said to them, when you say,
Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. Purihin ang ating Panginoong Diyos. So, dito sa itinuro, ang tawag nga natin ito, the Lord's Prayer, yung ating nakagisang panalangin na Our Father sa Tagalog, Ama namin. May makikita po kayong 4 na bahagi yan sa panalangin na yan. Una ay adoration. Nandoon yung pagsamba ng ating Panginoon sa Ama. Our Father, hallowed be thy name. So, pag kayo nanalangin, simulan nyo ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, adoring His name. Meron nga pong awitin dyan tayo. At sa mga matatagal ko ng kapatid, alam niyo yung awitin na yan. Yung I worship you, my Lord, I worship you. Aawitin ko po sa inyo mga kapatid. My Lord, I worship you. I worship you, my Lord, I worship you. I adore and bless your holy name forever. Worship you, my Lord, I worship you. I adore and bless your holy name forever. I worship you, my Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And after adoring our Lord, worshiping our Lord, comes now the letter C, the contrition, yung paghingi ng tawad. Diba sabi, forgive us of our sins. Napakahalaga po yung paghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Kasi when we pray, our purpose is to see the Lord, to seek the Lord, paglapit sa Kanya. Eh sabi sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So nandoon na kinakailangan tayo nagpapalinis sa ating Panginoong Diyos because our God is holy. No one can see God without holiness. So nandoon we come before Him with a humble heart. Gaya ni David, sabi niya sa isa sa mga salmo niya, purify my heart, Lord, that I may worship you. Cleanse my hands that I may praise your name. Kaya napakahalaga, nandoon ang paglilinis. Paghingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. And next to contrition or asking for forgiveness, now comes the thanksgiving. Nandun yung pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Sa lahat-lahat ng ginagawa niya sa atin. Being grateful for what He is doing every day. Araw-araw natin nararanasan yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Araw-araw natin nararanasan yung Kanyang pag-iingat. Kami nga po pagdating ng gabi, mananalangin sa Panginoon,
Inaalala namin yung naganap sa buong maghapon. And we thank God. We're thanking God na kami itilawin ng buong maghapon. Walang nasaktan, walang nagkasakit, malakas, masigla, payapa ang puso't kaisipan. Di ba? Thanking God for keeping us complete, lacking nothing. Napakaraming bagay tayong dapat ipagpasalamat. Di ba? That's being grateful. At natutuwa niyan ang ating Panginoong Diyos. Then after thanking Him, now comes the supplication. Then that's the time na ibigay na natin yung mga petition natin sa Kanya, yung pangangailangan. Bagamat alam natin na alam niya. Sabi nga, even before we open our mouth, God knows our prayer. Kaya sa panalangin natin, nandoon. Tandaan niyo mga kapatid, walang Kristiyanong hindi marunong manalangin. Natatawa ako minsan sa prayer meeting, oh, sister o brother, mag-pray ka. Ay, ayoko, hindi ako marunong mag-pray. Yan. Ang prayer, yun yung hininga ng ating espiritu. Diyan mo makikita kung spiritually alive ka kapag may prayer ka pa sa buhay mo. There are times, minsan kinatatamaran mag-pray. Delikado yan, mga kapatid. Ang prayer, yan yung ating buhay. Yan yung ating medium in our communication with our God. Meron nga po akong naisulat dito. Babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, prayer is the only way in which we can talk to God. This is our connection in our spiritual life as a Christian. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang Kristiyano, hindi nananalangin. Pagka hindi nagpe-pray yan, hindi yan Kristiyano. Hindi tayo Kristiyano kung hindi tayo nagpe-pray. Sabi nga, praying is the breath of the Spirit. Praying is the desire of every Christian. Kailangan natin yung desire mo. Meron pang isa pang awitin dyan. Sabi dito, one thing I desire is to seek your face every morning, my Lord. One thing I desire is to hear from you every morning, my Lord. My soul is thirsty for you. I'm always longing for you. One thing I desire is to seek your face every morning. That is in prayer. Sa ating pananalangin, sino ba sinisik natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. One thing I desire is to seek your face every morning. Seeking the face of the Lord is knowing His will. Yung kalooban ng Diyos. Kalooban mo, masusunod sa buhay ko, Panginoong Jesus. That is seeking His face. One thing I desire is to hear from you every morning, my Lord. Mapapansin nyo, yung pagkakalikha sa atin ng ating Panginoon, ating bibig, isa. Ilan ang ating tenga? Dalawa. Doon pa lang nangungusap na ang Panginoon. More on listening than talking. Nakita nyo? So, desire is to hear from you every morning. At nandun yung longing. My soul is thirsty for you. I'm always longing for you. One thing I desire is to seek your face every morning. Amen. Nandun yung ating desire. So, purihin na. Alam ko, meron kayong kakantahin dalawa no ha? Sige, kakanta muna yung aking dalawang anak tungkol din sa pananalangin.
Tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanyang matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanyang matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang tanging Diyos. Purihin ang Diyos. Napakagandang awitin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Sabi doon, huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Mga kapatid, dapat alam nyo kung sino ang tatawagin nyo. Si Jesus. At napakahalaga na meron, kilala natin ang Panginoon. Pag kilala ang Panginoon, meron kang relasyon. Diba? Sabi nga, sa panalangin natin, dapat nandun yung ating napakahalaga na meron tayong pananampalataya. Kilala natin kung saan, kung sino ang ating tatawagan. Kasi sabi doon, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, kaya natin nakilala ang ating Panginoon dahil tayo ay nagbabasa ng Kanyang mga salita. Sapagkat yan lang natin makikilala ang ating Panginoon sa Romans 10:17. Faith comes by hearing the Word of God. Kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. So, pinag-usapan natin na yung 4 na bahagi: adoration, contrition, thanksgiving, supplication. At ngayon naman po, isi-share ng aking may bahay, si Lisa, na ano yung Madudulot sa atin. ano ba ang naidudulot sa atin ng panalangin. Tawagin ko po si Sister Lisa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Doon nga sa inaibahagi ni Minister Arnold, kumbaga sa kanya, sabi nga niya, 4 na bahagi. Pero kung titingnan mo, ito yung, sabi nga kasi mahilig siya magluto eh. Sa akin masasabi ko ito mga ingredients na dapat nating sundin o dapat nating isama sa ating mga panalangin. Sa akin naman, ang panalangin, nagkaroon ako ng acronym dito, yung word na prayer, yung P-R-A-Y-E-R. P. Sa P, nakita ko po dito yung putting God first. Sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nais ko lamang pong basahin. Ito kasi, isang passage to na nabasa ko sa internet. Kaya, gusto ko lang pong basahin. The secret of a happy life is giving God the first part of our day. The first priority to every decision. And the first place in our heart. When we seek God first in our daily pursuits, He promises to add unto, give those things which we were pursuing. Ito ang pinakamaganda, as long as they are in His will. Kailangan in His God's will palagi. Yun yung letter P, putting God first. Yung A naman, yung R naman, ito yung relying on God's word. Umaasa tayo sa mga salita ng Panginoon. At yung letter A, accepting God's word. Tanggapin natin ng may paniniwala ang mga salitang ating natatanggap sa ating Panginoon. Yung letter Y, yielding on God's word. To lead us into right direction. Kapag si Lord kasi, ang ating inuna, kumbaga, ito yung magli-lead sa atin to the right decision, to the right, kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay natin. Ito yung magdudulot sa atin talaga ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yung letter E, evaluating. Pagsusuri, unang-una sa ating sarili. Sa Psalm 139,
verse 23, nakasaad yan. At yung huling-huli, yung letter R, ang prayer, ay nagkakaroon sa atin na nare-recharge tayo. Recharge means to regain energy again. Kasi yung panalangin nga, nabanggit nga, ito yung hininga. Kaya alam niyo po sa atin, ang prayer, ito yung magli-link sa atin towards God. Kaya prayer changes in our life. Kaya itong pandemic na to, napakahalaga ng panalangin ngayon. Ngayon tong pandemic sa atin. Panalangin, unang-una, start from the day. Sabi nga, may nabasa yun ako sa Facebook gising is a blessing. Kaya pag gigising tayo ng Panginoon sa umaga, unahin palagi natin siya. Thank you, Lord. Mr. Arnold, Thank you, Lord. may awitin tayo. At bago kami magwakas, isa pang naalala ko, why do we pray sa ating Panginoon natin? Dahil puro healing tayo, puro healing. Maraming ang nasa healing ministry. Akala ko healing, yung pagpapagaling. Yung pala, healing ng healing. Kaya tayo nagpe-pray sa ating Panginoong Diyos. We are praying, nabanggit ito sa Our Father na, that may His will be done here on earth as it is in heaven. We are praying that we are able to fit in to God's perfect will. Amen? So, napakahalaga ang prayer sapagkat ito yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dito tayo nakakakuha ng instruction, guidance, strength, of course, because as we pray, we receive words from the Lord, we hear from Him sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, it recharges us, pinalalakas tayo kasi we hear from Him. Kaya bilang pangwakas, kami po'y aawit na isang tawag dito, ito'y awitin composed by Minister Celso, no? Okay, sige, aawitin namin. Itong awitin to, nandito na yung prayer lahat. Yung sangkap ng prayer. P-R-A-Y-E-R. Putting God first, relying on His God's word, applying God's word, yielding in His word, evaluating ourselves, and recharge. Unahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gumitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon, lagi ako nananalig sa iyong mga salita. Lagi ako umaasa sa iyong talingan, aking pagkahangarin. Masunod ka sa buhay ko at maging karapat-dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Hindi po ulit. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy God bless. Family Day. Happy Friday. Thank you. God bless us all. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat sa Pangilinan Family. Malaking tulong po yung ibinigay nila sa atin
sa mga panahon na ganito ay talaga pong kailangan natin ng panalangin sa sarili at para sa mga ibang tao. Yan. Siya nga po pala, mga kapatid, paalala lang po, doon po sa mga nagpapadala ng kanilang mga tithes, meron po kasing dalawa sa Palawan na tithes ninyo hindi po makuha ni Brother Butch kasi po hindi niyo po pinadala sa amin yung pangalan, yung control number, yan. Baka po merong naghulog na nakalimutan na isend po sa amin yung inyong mga receipt, hindi po mapipick up ni Brother Butch. Ano po, paalala lang po. Thank you Lord din po mga kapatid sa patuloy na thank you Lord po sa faithfulness po ninyo, sa covenant ninyo sa Panginoon. At maraming salamat din po sa mga sponsor namin ng mga ng aming mga face shield dito sa loob ng bahay at saka face mask. Ayan. Dito po ngayon ay lahat kami pag lumalabas ay ganito na. Kaya thank you Lord. Alam na po niya yun kung sino siya. Si Lord na rin po ang magbabalik sa inyo ng lahat po ng mga tulong na pinapadala po ninyo. Kaya thank you Lord po sa atin lahat. Amen. Itong mga face mask, face shield, merong mga murang nabibilan pero may quality, ha? Alam kong kasi part na ng ating new normal at para sa ating kalusugan din naman yan, ha? Okay, thank you Lord at tayo manalangin. Yung panalangin, the Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. God God bless bless us you, all, mga mga kapatid. kapatid. See you Thank you, again Lord. tomorrow. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy